investigasyon. Samtang ang sospek ay nasa kustodiya para sa Sunok Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Kasabahing Kabigala ng Milagro Maluwas sa nasa ngayong komisyon na malalagat niya ng missing sa Adlaw sa kadagatan sa Davao Oriental. Isa-isa Milyon Morales na namasolo siya ni Ato Nobyembre 19 sa gabi sa diyang nagbubang iyang pambol. Kung dahil nga nagpalutaw-lutaw lamang siya sunod sa buwang Adlaw. Bilang sa Morales na hinabalang na metros ng Gilamoy, hangtod nga nagpadpad siya sa baybayin sa barangay Langka, Mati City. Wala nasab sumalapad ang Manny Morales na mabuhat at siya at kontinura. Ang pamilyang Morales na nakauli ang biktima. Samtang naisab magituluyan ginabang sa Mati Social Welfare and Development Office. Ang naisbutan alam niya makatabang samtang nagpa-recover. Tapos na natin sila. Coast Guard Station na mahatag sa City Government of Davao ang floating assets na inilagay ay ayon sa paghahimuon na operasyon sa kadagatan sa syudad. Sumunod ni Ensign Winston Gonzales, Deputy Commander sa Davao Coast Guard Station, na hinaot silang madawat ang maong mga floating assets ay matapos ang tuig o sa unang quarter sa tuig 2025. Ang dumaka mga rigid inflatable boat ang ilang request sa lokal ni panggamhanan iniisip duga sa ilang floating assets. Noong gibutyan usab sa usa ka unit sa disaster response vehicle na ang mga asset ilang magamit sa urban search and rescue operation. Bukod usab nagipalugbuman sa lokal na paggamhanan at sa Tagon. Ang publiko nga bawal ang pagpalupalog drone at sa holiday o holiday Christmas tree o niyang gabi Nobyembre 22 sa City Hall Complex. So ay sa City Ordinance 989 Series of 2021 di nagbawal sa tanang katawan mapahabiyes man o komersyal ang pagpalupalog drone sa City Hall uban pang mga establishmento nga walay permiso. Bukod sa kasama ni Police Colonel Wildermar Chu, ang hepe sa Tagon Police Station ay patuman ang no-fly zone at sa event bawas na lamang kung doon ay permiso gikan sa syudad. Oras Kabigada, alas 8:53 na sa buntag. Ang oras ang palapo sa Power Cells Herbal Capsule by ang Sandigan. Alam mo mga balita ko na mas maganda na Emma de la Peña in the heart of changing lives sa 93.1 Bigala News FM Davao, ang Music and News Authority. Viva! Patuloy na magkain
Brigada in the heart of changing lives. Tagal mo ko nagbukan ang mga silingan ng lamay kung ay kaagaw. Yung testing ko itong pakiti lang gani. Pag-BP ko, okay naman, normal naman siya. Oh, okay bitaw, may akong tulog na. Mao girekomenda po niya ni nako kay sa una maglisod jud kog tulog kay tingali sa kakapoy or sa stress ba maong karon okay na gyud akong tulog. Si Melanie Cantiveros Francisco de Aini O si Mami Virgie Cantiveros. para namo ang Power Seals. Music Power Seals. Sorry. Power Cells. Power Cells. Approve. Power cells. Power Kami na cells. matematikano. Sa akin kasi, construction worker ako. Wala na Agad wala talaga. na. Parang nakalimutan mo Wala na. na ganun pa. Wala na. Kasi ang ibang Damay ka na naman. gusto natin, iba talaga. Ibang-iba. Parang balik ulit sa 20. 20 talaga. Wala ka. Ang mga pahiyumian, anak, kahatagid ka na kung kalipay. Mga agasulti na, salamat na sa pagpunta ang pag-amuma. At samtang kadedi ka na ako, akong ipasa ang nutrasyon aron ikaw magmaligon. Mao ka na ang akong sagradong kabin. Simpaon, ako mawala na, ng kalibutan na. Kabigin na pag-ahuma sa matang inahan. Ma? Ma, ang dami ko ninyo. Puro na lang mo, mama. Di na ako kaya. Ma? Wala lang na ka. Ditang moments, kalibig ka, nasayang pa ka, na ang kanunay Wala nang ganun-ganun yan. sa tulog. Posibleng mudanan sa hormonal imbalance o mental stress. Hikay kini sa pagbakay o blood power cells over capsule at lang ang power cells over capsule. Higit ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Brigada in the heart of changing lives. Tira! Brigada! At alas 9 nas kamuntagon mga brigada at kanato sa tuwan Dry Max Coffee Blend. Para kang energy tuloy-tuloy. Ang energy dili mapalong ang tuloy niyang hapon. Hando niyang gabi ka brigada. Dire-diretso lang. Kaya naka-Dry Max Coffee Blend. Balikan ako itong editorial ni Chok Moreno. No? Addressing insurgency, the Peace 911 Initiative, Taquipato District, a remote area within Davao City, was once stronghold of the New People's Army. Katong si Parago pa, kabrigada. Pero karon naray access road, concrete na roads kabrigada. Mintado na. Nindot na kayo. Natas-natasan nito. Mabot ang panahon. Nagkaroon kayong mga resource dito mga kabrigada ngayon mo makita. Na naman kayo dito sa may malabog area. Posible dito napita ka ito daga. Bukid palimuhap na tindag. Daga na. Ug lami kayo dito magpanginahangin. Nindot na ang dalan. Ubi na siya masudlan sa una. Karon accessible na. Minus ng NPA naman guys nabilin di naman magpa-saya-saya kay na may pulis o na may military. To address these issues, then Mayor Sara Duterte implemented the 911 initiative targeting 13 barangays in Taquibato. Apil na dito ang livelihood projects, infrastructure improvements, boosting economic development. Para na panginabuhian mga tao dito di na magsigig tando-tando sa mga NPA nga huwag yan kung makuha dito. Bukang lang ganito, musulod pa ka NPA no. Kung sa mga dito magdalang armas, mag-umat, gubat, kas sundalo, buang.
surveillance and community hotline which empowered residents to report threats and seek assistance. Accessible na dalan, accessible pa gyud sa communication. Kung nagpabuang mo ang dito na kasi naman nakasulat ang mga wheelchairs dito mga kabigada sa usa ko lang tungod kay okay na ang maong lugar. Kasi ang mas mga pasyo sa mga isuot yun. Sige lang, okay lang. Change inmates anagsa. Remarkable success with 92 rebels surrendering within a month. Aha. Rebuilding, yatiman sa gobyerno, dibayaran, dibalayan, ibang kwentuhan sa sulasol sa mga tao, ibang binuang sa mga tao, nga labi na katong mga pobre tao sa bukiran. Pero kung saan man mo may programa sa itong gobyerno. In just 9 months, Pakibato was declared insurgency free and Davao became free from communist terrorist activities. Hino? Nakaabot kay ko dito, no? Kasagaran sa itong mga kaigsunang, mga katribo. Pag-dating tayo sa mga ipangutan. Nabaktas-baktas ako dito, ako na usa. Kaya patron, napas lagi interview. Ako gabaktas-baktas ko, mawa man lang ko yung una-una, nga basing dagiton ko NPA dito. Na yung mga kriminal dito. Na yung mga rebelde dito. Wala. Gabaktas ko. More or less 1.5 kilometers ang among distansya. Gikan sa patrol, kay napas lagi interview, nagbaktas-baktas ko, sumbay sa dalan kabigado. Wala. Kay nakabala. Sa una, di ka naman pwede mahihimo diya. Kailangan nag-NPA na. Itawag ka. Huwag pa kang mamatay, ilubog dito kay basing mapagkamalan pa kang informer sa sundalo. Patay, titi, taka. Pero ato na gayon na kabrigada wala na. Pag-imo na ako, may hapon sa inyo ka na. Tubak ko sila sa pamang hapon. May mga lugar na linaw kayo nga lugar na mainit kay ma-kitaan ng mga balay. Wala ko, malakaw-lakaw. Pero di mo na mahimo yan itong nanglabay mga panahon. Sa pikas kamay, combating drugs in crime. Okay. Di naman gusto atong mayura nga paras nung naitamo siya kamahan na dagang mga matay. Masayahan, minus ang mamatay. Naalan tong time niya kabagada nga katong nanglundos ng bata. Sila kabukbata nanglundos. Diya sa may tagapanon ko, taga 76. Pila na kabuok ang ipaglundos, makaiksog niya po ng buwang. Kaya ang style lang niya, pag-abot dito sa prisuan o sa korte, magpabuang-buwang. Naabtan dito siya police officer na babae, po na shooter ko kayo, nangilong man daw ko ng armas. Kasi yung pag-ibang ulo, patay. Hindi na ko dapat kawipon ko. Pero kung si 1-5 mo pasunti na kung si sa Toro Campo, sa Toro Campo, si Franz Castro, si Gabriela nga si Brusas, o kinsa pa to ka na si Raul Kabrigada. At dapat yun, pati si Barbers, dapat yun hindi mamatay ang kriminal. Kaya again, legit ang operation kung ang pulis mamatay. Kung ang kriminal mamatay, extrajudicial killings na siya. Kung sa operation mamatay ang pulis, legit operation na siya. Kung mamatay ang operational na kriminal, EJK na siya. Extrajudicial. Mga na yung Barbers, o sa giingon nilang young guns kang utok balado maski mga abogado tungod kay napuno sa Saborno gikan sa mga tao na nagpasasa sa kwartas gobyerno. Davos challenges extended via insurgency.
The city was faced widespread drug abuse and high crime rates Kita magpisa ka ron sa simana. na manggani. Ako, nag-extraction na, natapos Abusos siya ron. droga dito sa Kuringya nga. Isuroy na ko itong pulok 5. Okay, Kung sa kiring na magdugang. Isot, mga kayong kandri no? Asa kong payroll ba? Mabasing dito gatugpa lang ang droga. Nanalay ko na diliberan. Pero matingala ka ba? Dito yun ang tupahanan mo. Bisag unsaon na mugtuki, droga yun ang naigipamatay tungod sa droga karugada. Maybe, pwede na pang ingnon nga, ay nag-inunaya ito kay kumingon ang gobyerno. Kaya ang kuman ko nilang gipamatay. Ay nag-inunaya ito sila kuhan ka ng ilahaman itong baluarte. Padako kayo na droga. Kaya di ba po sila may ingon doon nga, ano aman itong mga sakop itong kapamatay kay hindi na punta. Ay, doon na ito sila. Sa kabrigada nga ang patay harap-harap na tungos droga. Through enhanced security measures, surveillance, in the strengthening of the Davao City Police Office, the local government achieved the following: dramatic reduction in crime, with index crime rates dropping from 13 in 2016 to 1.9 in 2021. A substantial decline in crime cases from 2,340 in 2016 to 251 in 2021. 2016 kabrigada 2,340. Okay? Presidente mas digong ay. 2017 baba 1,588 na lang. Pagka 2018 1,148 na lang. Pagka 2019 850 na lang. Pagka 2020 490 na lang. Pagka 2020 251 na lang. Asa ko ang maboy. Ano ka balik? Jim Ilis ko ha? Pagkista. Dito sa Batangas. Lagi sa kanila. Ang sa mga kanila. Insurgency campaign dito ka diba? Dahil ka ng kriminal. Nawak na po. Kriminalulunod dito. Ang sa mga lugar, mga kabrigada nga, magulang naman sa Bunawan siguro. This effort earned Davao National Recognition, 2018 National Anti-Drug Council Performance Award by DILG, 2019 Outstanding Local Government Unit Award by PDEA for Anti-Drug Campaigns, Seal of Good Governance for 12 consecutive years since 2022, signifying strict adherence to government standards. The rule of confidential funds. Davao City's success in becoming insurgency-free and significantly more safe and livable city was supported by the 2.6 billion pesos confidential fund allocated over 6 years. The results speak for themselves. Eh kumpara ko, pwede ba na mawala? Mga krimen sulus balay na pila na makabuok niya. Kaya mabagkang 1.8 billion na gulis Davao. Namang kayo mga buwang-buwang. Pero kung ikumpara mo sa mga lugar, damay pa kayong tao, pero ang kayong taas kayo. Davao's economy grew and its GDP surpassing 400 billion in 2022 and reaching an aggregate GDP of approximately 1 trillion from 2016 to 2020. The confidential fund represented just 0.65% of the 2022 GDP, underscoring its efficient use in fostering peace and stability. 6 years total Davao Confidential Fund 2.6 billion. Davao GDP 2022 over 400 billion. Percentage of fund over 2022 GDP is 0.65%. Davao aggregate, muna ni siya katulad natin dinisip. The bigger picture, the critics like Luistro failed to acknowledge the profound transformation Davao City underwent under Sara Duterte's leadership. The confidential fund was a critical tool in achieving peace, reducing crime, and fostering economic growth. Dili na ay mo ani parang Castro
Kay pang-reveal, di man ang ilaha. Raul, Background ba? Manuel, Yung Dick baka background. manuntan ibang kaagad kung ang ilaha na. Kumusta ang revolutionary tactics ako? Si Rosas. Karon di ka sa nagsalig kung revolutionary tactics ba? Check barrel ba? Lahat yung mga buang, wapo na kay Purma. Lahat ka mga rebelde ko na. Nakuan. Natiniil. Nakulog pa kawayan ka brigada. Di pa mapa-hospital. Wala, nakitano pa kay kawayan pa mga ang iyang mga tingog sa kongreso mga brigada, ayahay din, lamihin, crabs mga buwang, lamihin, pagpita na itong kwasa crab. Kung ano na sila kasali kung revolutionary tax nito? Ayado kaya sila ni Marcos, ano? Pero kung singgit nila, si Marcos, karon halok-halok na sulubot ni Marcos, no? Sa una ka brigada, ibagsak, mga Marcos, dili ilubong, sa libingan ng mga bayani, dili balik si Bongbong Marcos. Karon nagsilap sa lubot Marcos. Ako na sa Tiberos to. Ang time na kayo. Escudero. Sino president man? Awan, tigunit na sa baso ni First Lady. Iskutin na kawanan. May mga dungog. May mga hinungan. Nakamanguha na lang tag-report ni Kwan. Brigada Hill. Ready na sa Brigada Hill? Ready po ito yung video ha. May pakita niya at nato niya kung igagaw nga. Paita po niya, daghan na ka nahuman, himuhan pa nahuman, himuhan kurso nahuman, makakor niya po. I-train niyo yung kubiling mo, mamakak ka. May nagmamakak ko kay, huwag kayo ko mag-skwila, no? Si Director Cordon po, pariya po, kaya kung sa tong isunti sa spokesman, mao po ito'y sugo ni Director Cordon po. Cordonan po niya tayo. Brigada Hill, huwag makani na kordonan yung patahan eh. Check na to at kawaban, Brigada Hill Bautista, kalabutan sa Gikuba, Agdal, Alias Dico, Ikubangas, DPWF sa Dico, usang iring di ayaw, puno na kamulasan, patakamulan niya. Kung abot, usang kaingon ni Sabinato, Binarap, Brigada Hill Bautista, Brigada Hill, Pinoy ang dalan niya dapit sa may nawala sa tama. June. So kay ginatrabaho din nila, matag gabi ilang daw kay mao daw po nila PWH sa traffic board sa City Government of Davao kay kung adlaw lang daw ang ilang pagtrabaho makapalda sa traffic na ang ingon ni Redin Ortiz kada daw sa nangyayari nato na ginatrabaho na nila, o di lang yun na mamatikdan ko sa mga tao na nagtatrabaho sila kay gabi na lagi o gabi lagi na ilan na trabaho. Iyan niya sa mahuman na sa December 18 as expected o bahalag maglingkod. kaya nga Admin bitaw. ang construction, no? Sayo ang undang, maglingkod rin magina sila. Atong giingon nila na uneven pa ang kanan dito natural na kaya ano na mahuman. Pero pag oras na wala pa rin mahuman. Anong may mga early warning devices dito na delikado kayo sa mga motorista na nagamotor, mga bisikleta. Maski ka ng pagkakas, masipit ka ito mga makuha na ng mga manibila na, bangga ka. Ang ato ha, Yan sunod, ito, bantayan na nato. June, kanang ginwan nga early warning device kay Ang problema daw ginacheck na nila karon para sa safety po sa mga yan, kailangan daw wala na motorista. Wala nakabulan. tao. Rest assured. Ha? Kailangan wala na perol. Unyot, yan, kailangan may asang tao. Ingon niya, ginatrabaho daw na, wala daw na pasakbi. Nakala si Mr. Talo, Dito, dapat mo agi na sa dito. Wala yung problema na. Naman na sa bayo na may tanaw na na. Bayo sa rin. Ulos bayo na rin. Lapay na bayo na rin. Ang sa opisina may mali na.
Tapos karon mo na isulti. Nagkuha na ba to? Wala pa ikuha. Review na nila kada hapon na. Untag na kuhaon. Hapon kuhaon na tanawon na nangin. Input na nila. Siguro nila ba? Karon kuhaon na lang. Siguro Bayo mo lang na. Uwi ka wa. Wala na o trabaho na o oras. Kalo mo is pamilya. Preventive maintenance of road aspect already along Marlica. Wala pa sa tao. Sa karon na natas 55.1% sa atong trabaho, which involves the asphalting of almost more or less 1 kilometer of pavement from within Panatay. So sa karon, we're ang schedule nato ng Ana is on December 18, 2024. Isugdan na sa atong June 20 na nakatibad o 42.08. Okay, sir, ganong uneven daw ang dalan daw? Uneven pa siya sa karon kay ongoing pa man itong trabaho mo. And because persons na ako matrabaho every now and then. And then for the recommendation of the traffic board, sa gabi ilang po na makatrabaho diya. Okay. So, wala yun sa gibiyaan actually. Wala siya gibiyaan. Hindi na ginato makita na ginatrabaho sa bulta. We're not allowed to do that. Okay. And then, ang ginabuhat din nato para makaspas ang trabaho is 7-day concrete ang ating bulta. So, 7 days lang ang tuloy para paspas ang ato ang progress. Okay. Mga doon na mo ikuha na timeline kung kamusta ang completion na sir? Per hour, sa ato ang schedule with December 18, pang-uligan natin yung mga. So, December 18. Yes. Okay. Ka-contractor ani or kina-contractor ani? Ang contractor is Relay Construction and Supply. Okay. So, committed sila nga by December 18, tapos na na. Yes. Hopefully lang, kung kumain ang dagat sa panahon, mahuman din natin yan. Okay. Ang asphalting ani sir, ano siya mag-start? Actually, ang asphalting nasugod na sa mga portions na wala na ito gira-block. So, ang ginahulat na lang nato is mahuman na ito kung gira-block na ito na konkreto. And then, biyaan na ito for pinaka-block for curing. And then, dire-direction. Actually, asphalt is na pinahit naman na. And testing mga na. So, kanang gingon nila ang even sa asphalting niya po na. So, open na cemented po siya. Siguro pa kung nalay mga portions na wala pa na asphalt mga kanang even kay bukang magtugod na course na itong lutang diya na is katong binder o katong leading. So naiuban na mga 2 inches pa lang ang mga tunabutang asphalt na pwede 4 inches ang nabutang na. So ang thickness ng gudaan na is above the concrete 4 inches din na siya. So siguro na tayo mga portions na gibutang na katong unang course pa lang katong binder, and then after several days gibutang na natin sa leading. Ayan. So hopefully by December 18 tapos na ni pwede na siya magamit magyanan. Yes, hopefully by December 18 makuha na natin. Kung ngayon ang dagat sa panahon din, sige na po ng tingulan. Pinakalinga? Kini sa nakita nato diri sa linya, may mga intermittent siya, may mga 4 lanes, may 3 lanes, na 2 lanes. Ayan. Thank you very much sir. Salamat kayo. Salamat kayo. May nililag sa tayo. Okay. Ito ang pinatibok ang panginabi nato. Wala ng limbaw, yung balibo, brigadahin. Wala ng limbaw, pero makakabalo kasi sitwasyon yan para kang libo. Wala mo muna dito. Batanginon niya, dito makita ang tigil na siguro bibilis. Makakapon, makakapon pa, mas labo, kung isang pakakapon yun. Wala na tulog kasi mana na nakaging habit na yung upak kasi mana. Lugay na kayo nakaproyekto bigadahin. 3 months, habit na 4 months. Ang delikado dito, ang gipid dito kay Mr. Ortiz, na sa diktat magkatino, duway mo trabaho. Oo, sarili sila dyan. Dapat
doon na di monitoring, constant monitoring. Nagana dyan Ako rin trabaho sa Pilipinas, sa Tagalog, Pamilya, Garejo, hindi ako sa trabaho ng kawanan na. Actually, ang trabaho sa DPWH Manggol is unang-una, dito na mamuna yung trabaho yung anak bigyan dyan. Mag-hire din sa kontraktor. Kailangan na sa ipag-year. So, ang kontraktor na mismo mo yung anak. Ang hinaan na, yung supervisory na dyan na. Tanaw na nila kung sakto ba ang pagtrabaho, hindi pa substandard ang mga gigamit ng mga materyales. Sana na siya eh. Always. Abay, ginutan ko na kayo ng device. Lisod ba lang ang trabaho si Garejo para sa ilang? Sabi rin? Lisod ba lang ang trabaho para sa ilang? Nga din lang kayo. Hindi na lisod eh. Dala sila yung mga tao. Ngayon katuwa, ang in-charge ka engineer na supposedly diha nakatutok na. Also may report na sa engineer ng ginapaan nila dito sa Tanakan. Nga wa may klaro. May mga nagtitinurtis yung katrabaho gabi, may katrabaho gabi ila. Kaya likod na no. Kaya basta mauna ingon yan. Hindi na trabaho daw ko na sa contract. Sa sunod lang, mato ka dito sa DPWH, mas ka lang, Batman. Ramando. Sige na. Okay. Kaya, mayroon dyan, nasa balita, ako sa kung napay grabe kay Mr. Ortiz, ako yung brigada yung Bautista, and one of changing lives, ako sa 93.1 brigada din sa kanda pa, the music and news support. Nagita inyo ano, gagawin shooting si DPWH. Dito bilugan yung maka. Live 24 nas kabuntagon mga brigada. Tut ka na to, of course, at Yami Beach, sirap ang batang lamang. Brigada in the heart of changing lives. Jerry Pilais, sawa pa ko mag-inom ni sir, ako ngibati, agad ka niya akong riyuma, sa ginom kay mga tambal, balik-balik man. Muna nga, enjoy ko ni power cells 3 times a day. Dako kalainan, naman nga, muna niya akong ipadayon. Ang akong ikasugyot sa mga tao nga doon ay mga sakit nga high blood, ay arthritis. Subukan lang niyo ang power cells, kaya ako kaayuhan sa itong lawas. Okay. Abinako ko man na pa dito surprise. Di basta-basta mo kuno. Kada round, daon. Thank you, man mo na eh. Marigor, pura migna sa roller coaster. Dili mo man Complete. hindi ka satisfied. Sige, complete. Drive Max Ini Capsule. boxes siya Ikaw, ng basig gusto pa nimo mag-explore. ay, closet. Available sa mga divider ba? pharmacies nationwide. Ano ka natulungan Pantay lang na ng divider sakit yan. center? Yung tatay ko po ay si Danilo Enterio. Na-diagnose po 60 siya by ng 160. liver schistosomiasis. Blessing in Okay. disguise na nagkita kami ni Senator. Gamay Thank ba? you po sa Malasakit Center. Ito po yung tatay, buhay na buhay po dahil sa inyo.